you were able to articulate and clearly, categorically explain to the people how important, noble, and well accepted by the stakeholders, estudyante, mga magulang, DepEd partners, at local officials ang inyong security awareness. What message would you like to deliver now sa ating mga taga-Rizal, mga local officials, barangay officials, at mga stakeholder partners at sa mamamayang Pilipino na nakikinig sa inyo? Why are you doing not so very conventional approach of a soldier but necessary in the times that we need to decisively defeat and finally put an end to the communist terrorism menace of the CPP, NPA, and NDF? The time is yours, Colonel Ruby. Maraming salamat ka, Eric. Actually, napakaganda ng area ng 80th Infantry Battalion dahil 1 hour away lang sa House of Representatives at katabi din. Tama po kayo. Ang gusto ating mensahe sa ating mga kabataan at mga estudyante, just focus na ma-accomplish or ma-achieve nyo yung inyong gustong marating sa buhay. Maging responsable sa inyong pag-aaral at makinig sa inyong magulang. At sa mga magulang naman, gabayan nyo yung mga anak para ma-accomplish nila kung ano yung pangarap nilang ma-accomplish sa buhay. Sa mga recruiters na Communist Party of the Philippines at sa mga natitira pang mga NPA dito sa probinsya ng Rizal, now is the best time. Our President gave amnesty at is calling for unity at may buhay pa po after ng pagre-rebelde. Nandito po yung ATIB, ang local government at ang national government para tulungan po kayo makapagbagong buhay. Dito sa ATIB, meron kaming people's organization na tinatawag naming Balay Cafe. Yung mga former rebel ay sila ang nagtatao dito sa aming ginawang people's organization na to, which is now self-sustaining and self-reliant sa kanilang business para habang nag-aantay ng kanilang matatanggap sa ICLIC program ng gobyerno, sila ay natuturuan na kung paano mag-put up ng negosyo, paano mag-marketing, paano mag-accounting. So para pagbalik nila sa community, sila ay marunong na at sa socio-economic needs nila ay hindi na magiging problema later sa pag-integrate nila sa community. Ayun. So, again, maraming salamat kay Eric sa pagbigay ng time para makapag-explain ng side ng 80th Infantry Battalion. Actually, ikaw pa lang yung nag-imbita at ninais na makinig yung aming side. So hopefully yung ibang mga news agencies na nilapitan din ng mga papakalat ng kanilang mga allegations, maimbitahan din kami para ma-explain yung side. Yes. Pero ganun pa man, kaya pala naging matagumpay itong inyong programa dahil sa napakaganda ninyong programa. Again, maraming salamat kay Eric at Ma'am Malu sa araw na ito. Ayun. You will always be part of Pilipinas Nating Mahal, the Philippine Army, the Armed Forces of the Philippines, the true soldiers of the people, ay bahagi po ng pagpupundar ng aming programa sa Pilipinas Nating Mahal sapagkat kayo po ang aming inspirasyon. Saludo po kami, Colonel Ruby, sa inyong ginagawa with Professor Malutikia today, na enlighten at na-inspire ninyo mga magulang at kabataang Pilipino. Keep up the best work for the people and to save the Filipino youth from the scourge and evil of communist terrorism. Ang nagtatanggol sa komunistang terorista, kahit anong pagpapanggap, ay huhubaran at tahatulan ng mamamayang Pilipino. And you, as the soldier of the people, the true defenders of the youth and the people, will stand strong with your mission. Saludo ang Pilipinas Nating Mahal. Ayun. Maraming salamat. Mama Lu, at napakaganda ng talakayan natin at sana po ay you can find time kahit isang araw sa isang linggo ay co-anchor and guest commentator ka namin sa Pilipinas Nating Mahal. Baka hindi namin kaya ang talent fee. Hindi, okay lang. Libre, okay lang. No problem. Ma'am, lilipat tayo kung ganon kagaling ang Community Efforts and Interaction Program ng Philippine Army 18th Infantry Battalion sa Rizal. Nababahala tayo dito sa nagaganap na parabagang nakakalimutan ng gobyerno na ang pagbubuo ng pagtitiwala ng mamamayan ay nagsisimula sa mabuting ugnayan ng security forces, local officials at mamamayan mismo. Tunghayan natin itong ulat na ito na kahapon ay madamdaming dinescribe ng isang undersecretary dati sa Duterte government, Yusek Ben Ranque, na taga Davao mismo, on how the semblance
and indicators of a police state are slowly creeping into Davao City. Tungayan natin ito. Davao City. First time in the history sa Davao City. You are now under siege. The presence of the Special Action Forces, 2 battalions, is a manifestation of takeover in the city. This is what we call now a police state. Lubos na ikinagalit ni Ben Ranque, National Coordinator ng Marcos Alis Jan Movement at dating Department of Energy Undersecretary ng nakaraang Administrasyong Duterte, ang ginawang hakbang ng pamahalaang Marcos sa pagpapatanggal ng higit 30 police officers ng Davao City at palitan ng 2 batalyon ng PNP Special Action Forces. Ikinababahala rin ito na posibleng baliktarin ng kasalukuyang administrasyon ng mga nagawa ng Duterte sa naturang lungsod. In 2015, yung mayor pa si Tatay Digong. Number 5, safest city ang Davao. Yun nga ang pinagmalaki natin bakit nanalo ang mga Duterte eh. Because we showcase Davao as a peaceful city, Kung saan most improved city. namamayagpag ang Namamayagpag. law and order. Pag ang law and order, walang problema. So anong rason pupuntahan mo? Kasi pwede nilang baligtarin ang history ng Davao. Paplanta nila ng mga anong klaseng krimen at ita-charge nila. Ito pala ito. Sinasabi nila na ang Davao ay safe. Ito, so ipaplanta nila. They will picture really na Davao City is opposite doon sa So ang nangyari. Paliwanag naman ni Attorney Arnedo Valera, isang international human rights lawyer at pangulo ng Hakbang na Maisog USA, malaking lamat di umano ang ginawang pag-undermine sa otoridad ni Mayor Sebastian Duterte sa kanyang maituturing na isang otoritarianismo. Nakikita natin dito na ito yung mga indikasyon at anyo ng authoritarianism na pamamahala, no? Na hindi ito yung prinsipyo ng demokrasya at pagpapataguyod ng karapatang pantao. Pinapakita nila na we can do whatever we want and we can justify it under the law. Sa kabilang banda naman ay nanawagan si Ranque sa kanyang mga kababayang Davaoeños na To stand, to speak up, stand for the truth. We will have to go to streets and protest the presence of these forces. Alam naman natin na si Marcos Jr. ang papadala dyan para i-silence kayong lahat dyan. Ang lungsod na nasayod, mao'y makahatag kusog sa atong demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan.